Ang daming pwede mong magawa kapag naging balance ka sa pananaw mo tungkol sa mga financial and material goals mo. Alam nyo guys, we are now living in a very fast life, no? Ibig sabihin, napakabilis ng buhay natin, and sometimes, hindi natin namamalayan, we tend to focus in one aspect of our life without thinking na nakakalimutan natin yung ibang aspeto ng buhay natin. And for us to become very successful in our life, we need to be balanced, no? Kailangan natin maging balanse. Ano ba yung mga goals o dapat nating gawin para maging balanse tayo? We have to also think, no, na meron tayong spiritual goals. Nandyan din yung ating financial or material goals. And syempre, health is wealth, dapat meron din tayong physical goals, no? Napakaalaga niyan. And yung isa pa, yung nakakalimutan natin, ito yung relationship goals natin. Ito yung ating relasyon sa ating pamilya, relasyon mo sa iyong mga magulang, sa mga kapatid, sa anak, sa asawa. Napakabilis ng panahon natin ngayon. Next thing you know, laki na pala ng anak mo, no? So, ano yung mga dapat mong gawin para maging balanse ka ngayon sa pamilya mo, o relationship mo with your family? Dapat sometimes you think about going out with them, no? Dapat naka-schedule yan, no? You eat with them. Make sure that you eat with your family, no? Binibisita mo yung mga magulang mo kung wala ka na sa tabi nila, o kaya nakikipagkwentuhan ka pa sa mga kapatid mo. And you plan your vacation with them, no? You educate them. You go out with them, play with them, talk with them, no? These are the things that you should do to make sure that you're balanced and you are giving enough time for your family. Sama sa aspect ng buhay para maging successful ka ay yung physical activities mo. Ano ba yung mga physical goals mo, no? Kailangan mo talaga ng exercise, kailangan mo ng hobby, kailangan mong gumagalaw, no? Why? Because when you do activities, no, nagiging balance ka sa buhay mo, meron kang mga physical activities. Tulad halimbawa, basketball, swimming, or kahit ano yan, no, merong nilalabas na various brain chemicals yung katawan natin na nagbibigay sa atin ng pakiramdam o binabago yung mood natin para mas happy tayo, less stress, no? And therefore, mas relax yung mind mo at mas nakakapag-isip ka ng tama, no? Pag nakakapag-isip ka ng tama, ibig sabihin kung may mga challenges na dumarating sa buhay mo, meron kang mga problem na kailangang i-solve, pag relax ang mind mo, mas masaya ka, mas magandang output nun sa negosyo mo. Sa physical goals mo, hindi lang naman kailangan may physical activities kayo, no? Kailangan din syempre, yung kinakain mo ay healthy rin to achieve your physical goals. Like for me, syempre hindi na tayo bumabata, tapos napaka-stressful pa ng ating negosyo, sa daming kinakausap. So, kung hindi man nakakapag-exercise o hindi mo man nagagawa yung mga hobby mo, dapat very nutritious yung kinakain natin, no? Because it affects the whole body. It affects the way you think, no? Sayang naman na ginawa mo lahat ng makakaya mo to become successful, and then at the end of the day, bigla kang magkakasakit, lalong-lalo ngayon uso mga stroke, uso ngayon ng diabetes, no? Because of the food that we're taking. So, aside from drinking more than 8 glasses a day, kailangan umiinom ka rin ng mga supplements. Like ako, talagang hindi ko to tinitigilan. Very important yon. Kasi hindi naman lahat ng food na kinakain natin ngayon healthy na eh. Rampant ng paggamit ng fertilizers, di ba? Napaka-dami ng mga processed food. Isang click lang sa cellphone, nandiyan na yung pagkain na in-order mo sa labas. So, aside from physical activities, make sure that you are feeding yourself with a very nutritious food, no, that will help you have a sound mind
a good body so that you can perform well, especially sa pagnenegosyo natin. Dapat maging balanse ka rin sa material and financial goal mo. Kanina napag-usapan natin tungkol sa relationship goals mo, dapat maayos. Dapat maayos din yung physical goals, no? Dapat healthy. And therefore, dapat healthy rin yung financial mo. So, anong dapat mong gawin para sabihing balanse ka? There are some people who become so distracted sa kanilang mga for example, sa kanilang mga hobby o sa kanilang mga passion, no? Without even considering na napakahalaga na kailangan maging stable ka sa financial mo, no? Bakit? Because ito yung tutulong sa iyo kung ano yung magiging future mo. Ibig sabihin, if you sacrifice now, if you pay now, you will play later on. Maganda habang bata ka pa, habang malakas ka pa, hanggat kaya mo pa, no? Inaayos mo na yung financial status. Mas nagtatrabaho ka ngayon, no? Mas pinag-iigihan mo yung trabaho mo ngayon. Mas nagiging mas magaling ka ngayon, no? You pay now, and then later on, you will play. Ibig sabihin, pwede ka nang mag-travel with your family, pwede mo nang bilhin yung mga gusto mong bilhin, and you can help so many people, no? When you are financially stable. Ang daming pwede mong magawa kapag naging balance ka sa pananaw mo tungkol sa mga financial and material goals mo. But remember this, there's always sacrifice. No? Lahat ng bagay may sacrifice. If you pay now, you play later. Ibig sabihin nun, there are things that you need to sacrifice. Kung ikaw estudyante, kung gusto mong maging magaling ka in the future, kailangan mag-aral ng mabuti while yung mga classmates mo nagbubulakbol. No? Kung ikaw naman ngayon ay nagnenegosyo, nakita mo yung iba mong mga kaibigan, nagta-travel, nag-e-enjoy, hindi iniisip yung kanilang financial stability, then later on, they will sacrifice yung mga gusto nilang mangyari o ma-achieve nila sa buhay. Pero ikaw, habang malakas ka pa, habang bata ka pa, habang nag-e-enjoy ka sa pagbuo ng stability ng iyong finances, no? Later on, you will enjoy and you will reap the fruit of your labor. No, kaya dapat maging balanse ka ngayon. Tingnan mo ngayon anong ginagawa mo, kapatid, no? Ano ang sinasacrifice mo para sa future mo, para sa financial stability mo, no? Para magkaroon ka ng time freedom and financial freedom. No, alam mo ang nakaka-excite dito, no? Hindi ka nababurden. Hindi ka nai-stress. Okay, sabihin natin nai-stress ka, pero na-manage mo yung stress level mo kasi alam mo yung future mo alam mo yung pinaghahandaan mo Nagiging balanse ka dahil alam mo na kapag nag-sacrifice ka ngayon, medyo inuna mo yung pagbibuild ng financial stability mo ngayon, and you will enjoy and you will play later on.